sa Panginoon. Batiin niya po natin ang ating mga katabi sa harap sa likod ng iyong heart sa itong tulas. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tayo ay malusog, masigla. Ayon po sa unang Kronika 29:11, iyo ang Panginoon, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay, at karangalan. Tunay na ang Panginoon ang ating ang kadakilaan, ang kapayapaan at kaluwalhatian sa ating mga buhay. Marapat lang siya ay ating purihin. Tayo man. Existence, we in the end, before beginning, we tell God, Creator God, you made the world and it was you. Holy One, self-sufficient, all around, together distance, for your love. Passion from dust, you gave us breath, and it was you. Oh, we adore, let's sing it high, because you came to love this world, holy forever, praise is yours. Separated, we take the heart of glory faded. But one way, give up on love, and choose after you are you. Set yourself for our forgiveness. You went to us, you kept your promise. Light of the world, there on the cross, you joined the crowd for you and you. Let's sing it loud, because your name of love is holy, holy forever, your praise is yours.
bigyan mo yung tinataas, Panginoon Diyos. Sabi po sa Psalm 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I dwell in the house of the Lord forever. Tayo po yung mawit sa Panginoon. When the lights never fails me, all my days I can live in your name. When the morning will wake up, till I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your mercy, you have led me to the fire. That is mine, and it goes like the mountain. You was a father, and you was a man.
Amin Diyos, muli Panginoon, kayo ay nagpapasalamat. Panginoon, kung ganyan Panginoon ay kulang sa araw-araw namin. Panalangin ko sa iyo. Hindi Lord, sapat na namin biyaya sa araw-araw. Panginoon, salamat Panginoon sa kagalingan, sa pagpapayan Panginoon. Salamat Panginoon sa kagalingan. Siya ang bukas na pagpuli at pagpasalamat. Sa pangalan ni Jesus na tayo sabi. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Jericho. Do you believe that, mga kabiyaya? Do you always believe that? Do you confess that? Every day? Okay, let's do that today. Gawin po natin ito ngayong umaga. Let's shout! I am Charito! I am Charito! I am blessed and highly favored! I am blessed and highly I am a child of God! I am a child of Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Ang araw-araw, Panginoon, ang araw-araw, mga kapatid, na dinideklara natin sa Panginoon, ang mga bagay na ito ay siya niyang gagawin sa atin. Lagi natin dinideklara na tayo ay pinagpala, tayo ay malakas, malusog, masigla, financially blessed. Lahat ng mabubuting bagay, lahat ng magagandang bagay, ang dapat laging namumutawi sa ating mga lagi. Today, we're going to talk about relational wisdom part 4. Refusing to be, sabay-sabay nga po natin basahin, refusing to be judgmental. But before that, let's commit this verse to the Lord. Tayo lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagsama sa amin sa pag-aapitan. Lagi po namin naranasan ang iyong presensya saan man dako kami makarating, saan man dako man kami pumunta, ay lagi po namin kasama ang iyong presensya. Salamat Panginoon, napakabuti mo, napakadakila mo, karapat-dapat ng papurihan, pasalamatan. At dalangin namin Panginoon na ano man ang aming sabihin, gawin o bigay ng kapurihan sa iyong mga anak. Sa iyo po Panginoon naman nasa papuri, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Relational Wisdom, Part 4. Part 4 na po tayo. Refusing to be judgmental. Okay? Napakaganda pong aral yan. Ang sabi po sa 1 Corinthians 6,
1 to 3. Kapag sino man sa inyo na may usapin laban sa isang kapatid, nangangahas ba siya na magsakdal sa harapan ng mga di matuwid at hindi sa harapan ng mga hinirang ng Diyos? Verse 2, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan sa pamamagitan ninyo, hindi ba ninyo kayang humatol sa napakaliit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na tayo ang hahatol sa mga anghel? Gaano pa kaya ang mga bagay tungkol sa buhay na ito? Mga kapatid, maybe ma-misinterpret ang verse na ito. Okay? Ang nakalagay po dyan, kung mapagmamasdan po ninyo sa verse 2, yung last na dilaw, ay sa verse 2, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? At kung ang sanlibutan ay hahatulan sa pamamagitan ninyo, hindi ba ninyo kayang humatol sa napakaliit na bagay? Ang ibig sabihin ng verse na ito ay ang hahatol sa mga tao at sa sanlibutan ay ang mga hinirang ng Diyos, mga banal. Mga kapatid, tayo po iyon. Pero, kung mali ang pagkakaintindi mo sa verse na ito, maliligaw tayo ng gusto. Mamaya may sumulpot sa inyong tagapagturo. Ay, tingnan mo nga ika sa 1 Corinthians 6, 1 to 3. Hatulan natin ang mga tao. Hatulan natin ang sanlibutan. Kaya kami, hahatol kami ng hahatol. Okay? Bago tayo humatol, bago natin hatulan ang kung sino ang tao, tingnan muna natin kung ano ang sinasabi sa Biblia. Bago mo hatulan ang iyong katabi, sa harap, sa unahan, sa likuran, ay tingnan muna po natin ang sinasabi sa Biblia. Ganun pa man, dapat alam po natin ang ating mga limitasyon. Tandaan niyo po yung verse na ito. Maybe magkakaroon kayo ng question mark, pero mamaya ay maliliwanagan po tayo sa verse na yan. Amen? When it is wrong to judge other. The main question before us today is that when is it wrong to judge other? You are guilty of the same sin. Number 1. Hindi marapat na hatulan ng kaparehas mong kasalanan. Dahil ikaw din naman ay ganoon. Hindi marapat na hatulan ng kaparehas mong kapatid na kasalanan na ginagawa mo. Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Okay, mga kapatid. Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, kami hindi. Minsan nakakita ka ng sumasama sa prosesyon. Kaibigan mo. Yung nila. Ginudge mo siya. Ikaw sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Kami hindi. Sure? Remember, anything, anyone that can take the place of God to your life, idolatry. Anumang bagay o sino man ang nakakaagaw sa iyo sa presensya ng Diyos, ang tawag po doon ay Diyos-Diyosan. Kaya hindi ka pwedeng mag-judge sa iba kung sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil marami pong Diyos-Diyosan. Ano man o sino man na ipinagpapalit mo ang Diyos, yun po ay Diyos-Diyosan. Mga kapatid. Like for example, araw ng linggo. Dito naman tayo ulit sa araw ng linggo. Inayakan ng mga kaibigan mo na pumunta sa ibang lugar at sumama ka noon. Mga kapatid, sumamba ka na po sa Diyos-Diyosan. Anything, anyone. Mas sinunod mo yung kaibigan mo. O
Madalas po, trabaho. Yan po ang madalas trabaho. But at the end of the day, you are safe. Ligtas ka pa rin naman. Dahil sa biyaya ng Diyos, dahil hindi naman na tayo nasa ilalim ng kautusan. Okay? Hindi naman na po tayo nasa ilalim ng kautusan. Pero kung tayo ay papailalim pa rin sa kautusan at nasa ilalim ng kautusan, ang sabi ng Biblia, ipangil ninyo ang ikapitong araw. At pag sumablay kayo doon, anong sabi sa Biblia? Babatumin kayo hanggang sa mamatay. Kaya sabi ko nga sa inyo, kung nasa ilalim pa rin tayo ng kautusan, patay na tayo lahat. Dahil ako din naman sumablay. Minsan din naman ako ng Diyos. Pero mga kapatid, please, mula sa kaliputuran ng ating mga puso, marami naman pong paraan para makapagsimba ngayon. Hindi na po kagaya noon. Ngayon, iba na po. Meron palang internet, pwede ka na magsimba. Merong live broadcast ang Emmanuel Ministries YouTube or the Lord's Community May tuwing 8 p.m. Kung hindi ka makasimba ng umaga, let's say, sobrang importante ng nilakad mo, go! Pero huwag mong kakalimutan na magsimba. Kahit once a week. Kung hindi ka pwede na linggo, meron po tayong midweek praise. 7 p.m. Dito po sa The Lord's Community Bagong Silang. Mga kapatid, huwag po nating aalisin sa kalendaryo ng buhay natin ang sumamba sa Diyos. Napaka-importante. Napaka-importante po sa ating mga tao. Hindi po natin pwedeng husgahan ang mga tao na kaparehas natin ng ginagawang kasalanan. O parehas natin makasalanan. Sabi sa Roma 2:1-3, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. Nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa ng mga iyon. Hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Kala mo ba ay makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kung makahusga ay kala mo ay siya lang ay sobrang banal. Kung makahatol, kala mo sobrang banal. Nakatingin sa panglabas na kaanyuan. Nakita lang, natulan na. Ay, may tato, atik yan. Okay. Nakita lang, hinatulan na. Hindi natin kilala ang kanyang buhay. Lalo ngayon, mga kapatid, marami akong napapakinggang pastor. Ewan ko, maraming pastor na nagiging trending. Napapakinggan ko. Kung hatulan ng miyembro ay kakaiba. Alam mo kung napapanood din dito. Ako napapanood ko eh. Kung hatulan nila ang kanilang miyembro ay kakaiba. Kami mga kapatid, kung magsalita kami dito sa altar, sa pulpito, ay hindi po kami banal na banal. Kung magsalita po kami dito sa pulpito, ginagamit ang po kami ng Panginoon upang tayo ay turuan. Kasama po kami doon. Kasama po kami tinuturuan. Kami lang po ay ginamit ng Diyos na maging speaker. Kami po ay ginamit ng Diyos na maging tagapanguna at tagapagsalita ng kanyang kautusan, kasulatan. Kami po ay kasama din na binabago ng salita ng Diyos. Okay? Kaya, marami ko narinig na kung bumayo sa pulpito ay dikdik na dikdik ang miyembro. Napakamakasalanan nyo. Matitigas ang ulo nyo. Siya rin naman matigas ang ulo. Siya rin naman makasalanan. Okay? Lahat po tayo makasalanan. Lahat po tayo minsan matigas din ang ulo. Lahat tayo nagkakamali. Yung mga napag-aaralan natin, walang perfecto, wala kahit isa. Wala pong perfecto.
Lahat nagkakamali, lahat nagkakasala. Pero ganun pa man, tayo ay patuloy na binabago ng Diyos sa kanyang anyo, sa kanyang wangis. Ang ating espiritu, dapat lagi po natin tandaan, ang ating espiritu ay katulad na ng Diyos. Kung tayo ito mag-aral sa Panginoon, tayo ay na-born again at pinanganak ng Diyos. Ang divine nature ay nasa ating espiritu, katulad ni Kristo. Pero ang ating pag-iisip ay, pinuproseso, kinakatulad, binabago. Okay? Binabago. Sa pamamagitan ng ng salita ng Diyos. That is why kung bakit napaka-importante na mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Diyos, mapapako ka sa kislot na meron ka. Ano nga ulit yung kislot? Huling bugso ng enerhiya ng kasalanan. Mapapako ka dyan. Pag hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, mapapako ka dyan. Kung nagmumura ka ng 100, baka 100 pa rin hanggang ngayon. Kung nakakapagsalita ka ng hindi maganda, baka hanggang ngayon nagsasalita ka pa rin ng hindi maganda. Pero praise God, unti-unting nawawala. Amen ba? Parang hindi kumpinsido yung ba? Unti-unti nagbabago tayo. Unti-unti binabago tayo ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lahat po tayo, mga kapatid. Walang perfecto. Kahit po kami, medyo mataas lang po ang tingin nyo sa mga pastor. Mataas ang pagkaka-estimate ko sa kanila. Pero mga kapatid, hindi po kami sobrang banal. Nagkakamali din po. Nagkakamali kami minsan sa pagsasalita. Minsan umiingit din po ang ulo namin. Ganyan po tayo lahat, mga tao. Lahat po tayo ay nagkakamali. Wala pong perfecto. Ang perfecto lang po sa atin ay ang ating espiritu na hindi po kayang galawin ni Satanas. Bakit mo pinapansin ang pubing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, alisin ko ang pubing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang maputi at maaalis mo ang pubing ng iyong kapatid. O yan. Nakita niya? Paimbabaw sa mga taong maaari kang makalusot kung nagpapaimbabaw ka. Ginagawa mo yan para ang dating ay galit ka sa kasalanan na ginagawa niya. Pero ginagawa mo rin naman yung kasalanan na ginagawa niya. Parang nilalanse. Alam niyo yung sa nilalanse? Parang nililigaw o niloloko mo ang mga tao na sa paligid para di umano ay matakpan ang pag-uugali mong kagaya ng pag-uugali niya. Para makita ng mga tao na ay, si sister galit sa ganung ugali, siguro hindi siya ganun. Maybe malito mo ang mga tao, pero kailanman hindi mo malilito ang paningin ng Diyos. Kailanman hindi mo pagtataguan ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Pag-akyat mo sa langit, yari ka. Talo ka ng mga may corona. You are safe. Ligtas po tayo, mga kapatid. Pero meron din pong, bukod sa blessing, we are blessed and highly favored. Bukod sa blessing, mga kapatid, meron pa pong reward. At bukod dyan, kung ikaw ay nagkakasala sa kagaya ng kasalanan niya, pwede rin pong pumasok sa Satanas sa ating buhay. Ligtas ka, pero para kang dumaan sa ako. Merong verse po na ganyan. Ligtas ka, yes. 100% ligtas ka. Pero para kang dumaan sa ako dito sa mundo ito.
Dahil si Satan, kaya niyang pakailaman ang buhay mo. Kapag nakahanap siya ng butas, nakahanap siya ng pagkakataon na ikaw ay mapasok. Magkakaroon ka talaga ng maraming persecution, maraming pagsubok, na dapat sana nasa promised land ka na, pero pinaikot-ikot ka pa dahil sa iyong pagsubay. Di ba ganyan yung kwento ng Israelites? Diba? Alam niyo, halos katabi lang ng Egypt ang promised land. Bakit ba sila inalis sa Egypt? Para dalhin sa promised land. Katabi lang ng Egypt halos ang promised land. Pero bakit 40 years silang naglakbay? Kasi imagine, bakit 40 years pa silang naglakbay? Bakit? Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Ganon din ang buhay natin, mga kapatid. Minsan ito lang eh. Isang step na lang eh. Nandito ka na sa promised land. Yung sa buhay natin ng promised land, yung pinapangako sa atin ng Diyos na blessed and highly favored, nandyan ka na, kaso nga lang, kung minsan sa katigasan ng ating mga ulo, nakakapagsuway tayo, nakapasok tayo sa dalas, ayun, imbis na next year, ay, magiging 40 years pa. Tagal. Diba? Kasi kung i-straight nila yung pagpunta doon sa promised land, napakabilis lang nila makakarating doon. Just imagine, 40 years? Ang dami nang nangyayari sa 40 taon. At ni isa walang nakatungtong sa promised land. Dalawa lang si Joshua at Caleb at yung 20 years pababa. Yung mga inalis ng Diyos sa Egypt, walang nakapunta kahit isa, kahit si Moses. Pinakita lang kay Moses. Dahil sa katikasan ng ating mga ulo. Tingnan mo katabi mo. Katigas mo ulo yan. Okay? Dahil sa katikasan ng ating mga ulo. Kaya mga kapatid, ito na yung time na huwag nang matigas ang ating mga ulo. Eh, sabi ko sa ko, huwag matigas ang ulo. Tayo ay patuloy na babaguhin ng ating Panginoon. Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. O yan, sinasabi ko, ikaw, masama ugali mo. Ikaw, manunuro ka pa, ikaw. Pero, same sin lang din naman kayo. Tayas lang din naman kayong makasalanan. Buti pa sabihin mo, akbayan mo na lang siya. Akbayan mo na lang siya at sabihin mo, patuloy tayo magbabago sa Panginoon. Amen. Kaya sasabihin mo, ikaw, kapatid pa tayo sa Panginoon, pero bakit ganyan ang ugali mo? Napakasama ng ugali mo. Masama din mo ng ugali mo. Ikaw makasalanan ka din naman. Akbayan mo na lang, parehas tayo makasalanan. At kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Amen? Ganun po, hindi po dapat nanunuro pa tayo. Ito, grabe. Ang dami-dami mga sinasabi tungkol sa kapwa. Pare-parehas lang po tayo. Amen? Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Dahil sa biyaya, tayo ay patuloy na magbabago. Number 2. When it is wrong to judge other, kailan? Number 2, your basis is merely external. Sabi sa John 7:24, huwag kayong humusga batay sa panlabas na anyo, kundi maging matuwid kayo sa inyong mga hatol. Ganito nangyayari madalas mga kapatid. First 15 seconds, unang kita mo sa tao, madalas nahuhusgahan na natin. Tama? First 15 seconds, unang sulyap mo pa lang sa tao, madalas nahuhusgahan na natin. Yung mga bagay na panglabas na kaanyuan. Yung kanyang tindig, yung kanyang mukha, yung kanyang pananamit. Sabi ko kanina, pag nakakita kayo may tato, adik to. Kailangan makalayo-layo dyan, adik yun.
Mga kapatid, hindi natin alam ang kanyang buhay. Nakakita kayo ng punong-puno ng toto, ang kanyang katawan, pero nakita nyo nag-church. Hindi natin alam ang kanyang buhay. Salamat sa Diyos, binago siya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Magpulat kayo ako. Susunod na linggo, puro tattoo na ako. Nagpatattoo ako. Yun ang hindi marapat. Pero yung ikaw ay dating makasalanan at hindi mo alam ang mga bagay-bagay niya na iyong dinulungisan ng iyong katawan. Mga kapatid, hindi natin dapat sila husgahan. Minsan nga may mga tattoo mababait. Sobrang mabait nila. Sobrang magalang nila. Okay? Nakakita lang kayo ng napakapayat. Adik to. Layo tayo siya, adik yan. Nakakita lang kayo ng nangungulong mata. Ako, adik yan. Layo tayo dyan. Tapos, nakasalubong yun dating mahirap yung kapitbahay. Tapos ngayon, mayaman na. Naka-sports ka na. Sabi mo, magnanakaw yan. Nagnakaw lang yan. Kaya yan ay maganda na ang kanyang buhay. Nakakita kayo ng kaibigan nyo, dati ang cellphone niya, lumang-luma. Nakita nyo ngayon, ang bago ng cellphone niya, latest na iPhone, snatcher siguro yan. Napaka-judgmental ng mundo. Mga kapatid, totoo itong sinasabi ko ha. Totoo. Totoo ito sa totoong buhay. May ganyan po talagang tao. Siguro yung kapitbahay natin. Magnanakaw siguro na pangasawa niya. Biglang yumaman eh. Totoo yan yung sa mga marites. yung pinagpupulungan at pinag-uusapan yung mga kapit-kapit bahay. Siguro itong natin, yung kapit-bahay natin, nakapangasawa ng ano yan. Pinikot siguro yung mga afam. Kaya yumaman. Pinikot siguro yung mayaman. Kaya yumaman. Mga kapatid, totoo po sa mga kapulungan ng mga marites. Anong latest? Anong pag-uusapan nila? Yun ang kung sino ang maitapik talaga, itatapik talaga mula ulo hanggang paa. Mga kapatid, nakakatawa pero totoo. May ganyan pong klaseng mga tao. At tayo po ay hindi po dapat ganito. Amen? Hindi po tayo dapat ganyan. Hindi po natin dapat kaya pag nila ng buhay ng may buhay at magdadagdag ng kwento at ipapamalita kung kani-kanino ang mga buhay ng may buhay. Huwag nating husgahan ng tao sa unang tingin. Huwag nating husgahan. Kagaya ng kwentong ito. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya sa paningin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi tayo dapat titingin sa panlabas na kaanyuan, kundi sa puso ng tao. Hindi po natin dapat sa unang tingin lang parang hinusgahan mo na mula ulo hanggang paa. At nakabuo ka na ng kwento sa iyong kaisipan. Hindi po natin dapat uhusgahan ng tao sa unang tingin. Sa puso, kilalanin mo muna. Amen? Kilalanin po muna natin ang tao. Sabi po sa Galatia 2, verse 6, subalit, mula sa mga wari, mga kinikilalang pinuno, maging anuman sila, ay walang anuman sa akin. Hindi tinatanggap ng Diyos ang tao batay sa kanyang panlabas na kaanyuan. Ang mga pinunong inyo ay hindi nagdadagdag ng anuman sa akin. Madalas, may ministeryo of Diyos na binibigay sa iyo. At sabi mo sa isip mo, ako, hindi ko kaya yan. Hindi ako sanay dyan.
Mga kapatid, hindi ako marunong dyan, hindi ako sanay dyan. Minsan tinatawag tayo ng Diyos eh. Hindi ako sanay dyan, hindi ako marunong dyan, hindi ko kaya yan. Mga kapatid, look at my eyes, 100% you are qualified. Why? Hindi naman tumitingin ng Diyos sa galing ng tao. Hindi tumitingin ng Diyos sa galing ng tao, sa husay ng tao. Baliktad nga eh. Pag mahusay ka, hindi ka ilalagay ng Diyos dyan. Si Pablo. Saan mahusay si Pablo? Si Pablo, matalino yan eh. Matalino yan pagdating sa kautusan. Si Pablo, si Apostol Pablo. Anong ministeryo yung binigay ng Diyos sa kanya? Nagturo siya sa mga hentil na walang kautusan. Samantalang si Apostol Pablo, magaling siya pagdating sa kautusan. Pero bakit ang ministeryo na binigay sa kanya ng Lord ay magturo ka sa mga hentil? Dahil mga kapatid, tumingin po kayo sa akin kung saan ka magaling. Hindi ka ilalagay ng Diyos. Bakit? Dahil pagdating ng panahon, pwede kang umasa sa iyong sarili kasi magaling ako dyan. Kaya nagampanan ng maayos ang ministeryo ng Diyos. Amen? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ako po ay mahihain tao noon. Hindi po ko talaga nagsasalita. Pero ngayon nagsasalita ko sa inyo mga kapatid. Wala akong magagawa. Doon ako nilagay ng Diyos eh. Tahimik lang po talaga ako noon, paman. Tahimik lang po. Pero doon ako nilagay ng Diyos magsalita. Just imagine. Sino makakilala yung mga propeta na tinawag ng Diyos na hindi karapat-dapat? Moses. Di ba tinawag ng Diyos si Moses? Ano sabi ni Moses? Sabi ni Moses, Lord, pwede bang iba na lang? Huwag ako kasi ako ay utal. Ang ministeryo binibigay ng Diyos kay Moses ay pumunta ka sa Paraon, sabihin mo sa Paraon ang mga pinasasabi ko. Aalisin ko ang aking bayan sa inyo. Sabi ni Moses, Lord, huwag ako. Ako ay utal, mahirap ako magsalita. Basta sumunod ka sa akin. Sasamahin ko sa iyo yung kapatid na si Aaron. Sino pa? David. Kanina binasa natin sa Samuel. Si David. Namili. Maraming kapatid si David na soldier. Talagang marunong kapagdigma. Sino ang sinuko para kalabanin si Goliath? Si David. Ano ba si David? Hindi nga marunong makipaglaban si David eh. Hindi marunong makipaglaban si David. At ang alam lang niya ay magpastol. Pero ganun pa man, ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Si Gideon, kilala si Gideon, 300? Pinamunuan niya ang 300 na kawal. Anong kwento ni Gideon? Si Gideon ay galing sa mahinang pamilya. Mabasa niyo po yan sa aklat. Si Gideon ay galing sa mahinang pamilya. Mahihinang pamilya. Pero mo, nagkakatas lang siya ng ubas pag may nakita siyang kalaban, sila ay tumatakbo. Just imagine siya ang pinili ng Diyos na mamuno sa mga kawal. Okay? Kaya minsan mga kapatid, pag kayo ay naatasan ng ministeryo, sasabihin nyo ako, hindi ko kaya yan eh. Diba? Madalas, ganyan, yan. Hindi ko kaya yan eh, mahirap yan eh. 100% you are qualified. Qualified ka. Dahil hindi nakatingin ng Diyos sa husay natin. Hindi nakatingin ng Diyos sa galing natin. Nakatingin ng Diyos sa puso na meron ka. Kung ang tao ay huhusgahan ang kapwa niya tao batay sa kanyang nakikita, ang Diyos ay hindi. Tinitingnan ng Diyos ang puso. Mga kapatid, we are
Christ follower. Tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Kaya nararapat lamang na tayong mga anak ng Diyos ay tumingin sa puso ng tao. Hindi po sa panglabas na kaayuan. Maliwanag po ba? Hindi po sa panglabas na kaayuan. Sa puso ng tao, tayo dapat titingin. Sabi sa Romans 14, 1-3, tanggapin ninyo ang mahina sa paniniwala, ngunit hindi upang magtalo sa mga bagay na tungkol sa puro-puro lamang. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit ang isa na may mahina sa paniniwala ay kulay lamang ang kinakain. Ang kumakain ng kahit anong pagkain ay huwag humamak sa hindi kumakain, at hindi kumakain ay hindi dapat humatol sa kumakain ng kahit anong pagkain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Pagdating ko kasi sa lumang kasunduan, mga kapatid, may mga bawal na pagkain, may mga hindi dapat kainin. Mababasa niyo po yan sa buong Leviticus. Marami pong bagay na hindi dapat kainin. Pero tayo po ay namumuhay na po sa bagong kasunduan. Remember, magkaiba po ang lumang kasunduan sa bagong kasunduan. Sa lumang kasunduan, maraming pagkain ang pinagbabawal. Pero ngayon, may pinakita po kay Apostol Pablo, hindi na po sa pagkain ay karurumi ng tao, kundi ang lumalabas sa kanyang mga galing sa kanyang puso. Okay? Gaya ng may mga religion na hindi kumakain ng karne ng baboy. Kilala niyo yung mga religion na yan, hindi kumakain ng karne ng baboy. May mga bansa na hindi kumakain ng karne ng baboy. Mahuhusgahan po nila tayo pag nakita tayong may dala-dala tayo ng lechon. Nakaparada tayo, dala-dala tayo ng lechon. Grabe. Pista. May dala-dala natin ng lechon na tayo ay nakaparada. Nakita tayo ng mga religion na hindi kumakain ng baboy. Ang tingin sa atin nila ay marumi. Huhusgahan nila tayo agad. Pero pagdating sa bagong kasunduan, mga kapatid, ay wala na pong nakapagpaparumi na pagkain sa atin. Maliban na lang sa mga nakalalasong pagkain hindi natin nakapagkain. Amen? Nakatingin po ang Diyos sa puso ng tao. Sabi po sa Romans 14, kaya nga, huwag na tayo bumatol sa isa't isa. Ulitin nga po natin ito na sabay-sabay malakas. 1, 2, 3. Anyway, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Huwag natin silang hahatulan. Huwag natin silang hahatulan. Ang gawin mo na lang, akbayan mo na lang. Sabihin mo, ay naku, papaguhin tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? Ganun na lang po ang dapat natin gawin. Dahil lahat naman po tayo nagkakamali, lahat po tayo ay nagkukulang. Kaya kami po mga kapatid, kami po mga pastor dito, minsan natuturo po kami ng mga ganito. Hindi po ibig sabihin ay kami ay panalabanan. Kundi kasali din po kami dito. Kasali din po kami dito, speaker na po kami. Kasali din po kami na may mga pagkukulang. Number 3, you do not have all the sides. Hindi natin pwedeng husgahan ng mga tao dahil you do not have all the sides. Hindi mo alam ang buong kwento. Hindi mo alam ang side ni number 1, side ni number 2, side ni number 3. Hindi natin alam. Kaya mga kapatid, huwag tayong maniwala sa isang kwento lamang. Amen? Sabi po sa John 7:50, si Nicodemo na pumunta kay Jesus ng gabi ay kasama nila. Sinabi niya sa kanila, hindi ba ang ating kautusan ay hindi humahatol sa isang tao kung hindi mo na siya naririnig dito o hindi mo na inaalam ang kanyang ginagawa? Okay? Sa kautusan po
hindi humahatol ang kautusan kung hindi muna naririnig yung taong ito. Kung hindi muna na ibibigay ang kanyang saloobin. Kung hindi muna pinapaalam ang mga bagay-bagay na kanyang ginawa. Hindi natin pwedeng basta-basta hatulan. Amen? Meron nga tayong mga korte, di ba? Pagka mayroong mga nag-aasala, mayroong mga nag-aaway, pupunta muna sa korte yan. Tapos, bubusisiin kung sino talaga ang may kasalanan. Palalabasin lahat ng mga bagay-bagay kung sino mga may kasalanan. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi natin dapat paboran yung taong kaharap natin. Sinabi na, kinuwento niya, yung side niya. Tapos ikaw, pinaboran mo naman agad. Hindi po dapat gano'n. Dapat, dala-dala natin ang lahat ng side. For example, nagreklamo siya kay number 2. Siya si number 1, nagreklamo siya kay number 2. Kinausap ka ni number 1, sinabi sa'yo lahat ng reklamo na kay number 2. Tapos ikaw naman na nakarinig, galit ka na kay number 2. Na hindi mo man lang naririnig yung side ni number 2. O, di nagpunta ka naman kay number 2 ngayon. Tapos, nagkwento sa'yo si number 2, ang totoo pa lang may kasalanan, si number 1. Kaya intindihan mga kapatid, hindi natin alam ang both side. Kaya hindi natin pwedeng husgahan. Ang nangyari, nung hindi mo ka nakakausap si number 2, todo husga ka ngayon kay number 1. Mga kapatid, kailangan po ay alam po natin ang side ng lahat. Huwag po kung sino lang nakausap, yun lang ang ating paniniwalaan. Kagaya sa korte, bakit ikaw ang kauna-unahan dyan na magsalita sa korte, hindi ka naman paniniwalaan ng judge? Tama? Paniniwalaan ng judge. Maantay ng judge na makapagsalita yung kalaban mo. At titimba nila kung sino ang tama. Okay? Iwasan po natin ang pag-usapan ang mga buhay ng ibang tao. Lalo-lalo ang bawal po mga kapatid ay kayo ay gagawa pa ng group chat. Para pag-usapan ng isang tao. May screenshots. May screenshot pa. Mga kapatid, for example, kayo ay 10 magkakaibigan. O nagkaroon kayo ng outing. Hindi umatin ang isa. 9 lang kayo. Madalas, ang nagiging topic ay yung hindi umatin. Bakit hindi umatin si Mare? Hindi umatin yun. Siguro binugbog siya ng asawa niya. Hindi? Totoo yun, maraming nabubuong kwento. Sige, umatin si pare. Siguro, pinalo siya ng asawa niya. Hindi umatin. Hindi pinayagan. Marami. Kung sino yung wala, yun po minsan ang napag-usapan. Mga kapatid, kung yun po ay ating nagagawa, ay unti-untiin po natin magbigay. Pag-usapan na lang po natin yung mga nasa atin. Tayo, i-open mo yung buhay mo. Yun na lang. Pinakamaganda, i-open mo na lang yung buhay mo. At pinaka-the best sa lahat, kung tayo po ay lahat ay mananampalataya na mga kaibigan, kamag-anak, pag-usapan natin ang salita ng Diyos. Meron pang benepisyo sa atin. Tama? Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po natin gawing merienda sa kapulukan ang buhay ng ibang tao. Kundi, pwede ipanalangin nyo na lang siya. Okay? Ang kwento, ayan, mga kwento-kwento, gawa-gawang kwento, minsan nakakakarita kwento. Yan po ang dulot ng chismis. Kung minsan, meron chismis na sobrang malala, nadadagdagan, maraming dagdag na kwento. Totoo, di ba?
Maraming dagdag na kwento, mga kagaya sa mga showbiz. Mga dagdag na kwento yan. May nag-post na ganito, pinaniwalaan na. May nagsalita na ganito, pinaniwalaan na. Hindi po natin dapat paniwalaan basta-basta ang mga bagay-bagay na ating nakikita, na ating nababasa, na ating naririnig, na hindi natin naririnig ang side ng taong kumakala. Amen? Maliwanag po doon. There are three sides to a story. Your side, their side, and God's side. Usually, we have partial truth. Number 4, it involves the inner motives. Okay? Sabi po sa 1 Corinthians, kapag sino man sa inyo na may usapin laban sa isang kapatid, ano mo tayo? 1 Corinthians 4:5. Kaya't huwag kayong umatol ng anuman nang wala pa sa takdang panahon. Kaya hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang magdadala ng liwanag ng mga bagay na nakatago sa kadiliman at mabubunyag sa mga hangarin ng mga puso. Pagkatapos, ang bawat isa ay magkakaroon ng papuri mula sa Diyos. Ito na po ang sagot ng verse na binasa natin, ng unang verse. Kung natatandaan niyo po, ang unang verse na binasa natin ay ito. 1 Corinthians 6:1-3. Ito po yung kauna na verse na binasa natin. Kapag sino man sa inyo na may usapin laban sa isang kapatid, nangangahas ba siya na magsakdal sa harapan ng mga di matuwid at hindi sa harapan ng mga hinirang ng Diyos? Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung ang sanlibutan ay hahatulan sa pamamagitan ninyo, hindi ba ninyo kayang humatol sa napakaliit na bagay? Hindi ba ninyo nalalaman na tayo ang hahatol sa mga anghel? Wow! Maging sa anghel, tayo po ang hahatol. Gaano pa kaya ang mga bagay na tungkol sa buhay na ito? Mga kapatid, sa verse na ito, kung papansinin ninyo, yung mga tinuro ko po sa inyo, huwag tayo mahatol, huwag tayo maghuhusga, parang lumalaban po sa verse na ito. Tama ba? Kasi ang sabi ng verse, tayo ang hahatol sa sanlibutan. Tayo po ang hahatol sa sanlibutan. Tayo. Ikaw. Ako. Pero, alam niyo po ba ayon sa pag-aaral, ay mauna po ang 4 bago mag-6. Sabi mo ba? Oo nga. Na-confused. Una po ang 4. Ang sabi po sa 1 Corinthians 4, kaya't huwag kayong humatol ng anuman nang wala pa sa takdang panahon. Hanggang sa dumating ang Panginoon na siyang magdadala ng liwanag ng mga bagay na nakatago sa kadiliman at magbubunyag sa mga hangarin ng mga puso. Mga kapatid, yung sinasabi po dito na paghatol sa sanlibutan, sa 1 Corinthians 6:1-3, ang tinutukoy po dito ay millennial kingdom. Alam niyo po ang millennial kingdom? Ano po ang meron sa millennial kingdom? Sige nga, napag-aralan na natin ito. Ano pong meron sa millennial kingdom? 1,000 taon na paghahari ni Kristo, kasama po tayo. Saan pipili ang Diyos ng mga tagapanguna? Sa mga hinirang ng Diyos. Sino mga hinirang ng Diyos? Tayo. Tayong mga saints. Ang iba sa inyo magiging gobernador. Depende po ito sa iyong performance dito sa lupa. Yung pinagkakatiwalaan sa maliit, yung pagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ito po ang mga maliliit na bagay. Ang malaking bagay, yung pagkakatiwalaan ka pagdating sa millennial kingdom. Para saan ka ba? Pang mayor ka ba?
Pang-barangay captain ka ba? O kaya tanod? Tanod? Okay? Sa Millennial Kingdom tayo po ang mamumuno. Depende po sa naging performance po natin dito sa lupa noong panahon na ng ating buhay. O yung iba sa inyo, baka naging ano na lang, tagalista sa Porpis. Yung pinapangarap mong maging tupad, natupad na. Okay? Ikaw ang magiging leader ng tupad. Kung meron kong tupad sa panahon na yan. Okay? Mga kapatid, tayo po ang magiging leader. At sa panahon na yan, tayo po ang hahatol sa sanlibutan. Naiintindihan? Balikan po natin yung 1 Corinthians 4:5. Kaya huwag kayong humatol ng anuman nang wala pa sa takdang panahon. Pag ginamit sa inyo yung verse na ito ng isang pastor, tingnan mo nga. Tingnan mo nga ito, yung verse na ito, tingnan mo nga, hindi ba ninyo nalalaman na mga hindi lang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kaya kayo, inahatulan po kayo. Yung ibang mga pastor, sobrang makahatol, sobrang makahusga. Eh, tingnan mo nga ito, ang sabi sa 1 Corinthians 6:1-3. Ang sabi dyan, tayo ang mahatol. Mga kapatid, hindi po, wala pa po sa takdang panahon na tayo ay hahatol. Kaya hindi po natin dapat hatulan o husgahan ng sino man. Kaya huwag kayong humatol ng anuman nang wala pa sa takdang panahon. Wala pa po sa takdang panahon ng paghatol ngayon. Hanggang sa dumating ang Panginoon, kailan daw? Hanggang sa dumating ang Panginoon. Dumating na ba ang Panginoon? Hindi pa. Dadaan muna yan sa unang muna ang rapture. Sasalubungin natin ang ating Panginoong Jesus. Sasalubungin tayo sa ipapawid. Susunod 7 years Great Tribulation. Yung 3 taon kalahati maghahari sa Satanas. At 3 taon at kalahati ay magkakaroon ng digmaan. At ang ending, the Battle of Armageddon. Naintindihan? Magkakaroon ng baha, ng dugo, na 5 talampakan ang taas. Baha ng dugo. Pagkatapos ng Battle of Armageddon, matatalo sa Satanas, kukulong sa Satanas, at ito na darating na ang Millennial Kingdom. 1,000 years. Mga kapatid, 1,000 years maghahari si Kristo kasama po tayo. Makikita mo pa ang iyong mga apo sa malayo. Apo sa tuhod, apo sa talampakan, o limang apo. Apo sa kuko. Mga apo, makikita mo pa sila. Ang iyong lahi. Ang iyong magandang lahi. Makikita mo pa ang iyong mga kaapo-apuhan pagdating ng Millennial Kingdom. At dito po mga kapatid, ikaw ay maghahari at ikaw ay hahatol sa sanlibutan. Kasama po tayo dyan. Amen? Sa takdang panahon, pero hindi po ngayon. Tayo ngayon ay hindi pwedeng humatol kahit kanino. Tayo ngayon ay hindi pwedeng humusga kahit kanino. Maliwanag po? Maliwanag po tayo doon? Hindi po natin pwedeng hatulan ang kahit asin. Kung kayo ay nakarinig na hinatulan, lalo ng iyong kapwa kapatid, paalala nyo sa kanya, "Uy, kapatid, hindi tayo pwede humatol kung kanino." Amen? Maliwanag po yan sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim. Tumatagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at ng mga espiritu. Ng espiritu hanggang sa mga kasukasuhan at utak sa buto. At may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Yan po ang salita ng Diyos. Number 4, it involves the inner motives. Meron po tayo ditong 2 rational application why we should not judge
others. At dito po ako magtatapos. Number 1, we should not judge because it is un-Christian. It is un-Christian. Hindi po tayo dapat humusga. Kailan tayo dapat humusga? Sige nga, kailan? Sa millennial kingdom, sa takdang panahon. Hindi po ngayon. Kung may mababasa kayo, yan yung 1 Corinthians. Kung nabasa po natin, may binibigay sa inyo, hindi po yan takdang panahon para humusga sa millennial kingdom. Because, ang paghuhusga ay un-Christian. It is un-Christian. Sabi po dito sa James 4:11, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judge them speak against the law and judge it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in judgment on it. Slander, ang Tagalog ng slander? Paninirang puri. Huwag nating kung tayo magsiraan. Huwag nating siraan si sister, si brother. Huwag tayo magsiraan. Okay? Huwag po tayo magsiraan. May makita ka mga pintasan sa kapatid mo, sa pananampalataya mo, just pray for him. Panalangin na lang natin siya. Hindi yung gagawa ka pa ng mga kwento-kwento tapos kanya. Okay? Lagi po natin tatandaan na wala pong perfectong tao. Nobody's perfect. Ikaw din ang nagkakamali. Siya ay nagkamali. Ikaw ay nagkamali. Tayo lahat ay nagkakamali. Lagi po natin tatandaan. Sino po dito ang hindi na nagkakamali sa kamay? Patatayuan po natin ng rebulto dito po natin nalagay. Diba? Wala. Lahat po tayo nagkakamali. Lahat po tayo may pagkukulang. Lahat po tayo nagkukulang. Kaya wala pong perfecto kahit isa. Tingnan mo katabi mo. Hindi pa yung perfecto. Pero ang kanyang espiritu ay perfect. Pero ang kanyang ugali, kanyang nakikita natin sa kanyang kilos, gawa, kung minsan may kapintasan pa rin. Minsan umiinit ang ulo. Minsan nakakapagsalita ng dinugutan. Minsan nakakagawa ng hindi maganda. Mga kapatid na tawag po dyan ay kislot, huling bugso ng enerhiya. Kaya, dapat po nating tanggapin. Okay? Dapat po nating tanggapin. Number 2. Number 2, we should not judge because, number 2, it is unlawful. Sabi sa James 4:11, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? Sino ka para husgahan ng iyong kapwa? Ganda, di ba? Sino ka para husgahan ng iyong kapwa? Mga kapatid, nararapat lang po talaga kahit sa kautusan o sa biyaya man, hindi po natin dapat husgahan ang ating kapwa. Lalo-lalo ang ating kapatid sa pananampalataya. Sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ay tatayo o mabubuwal. Subalit siya'y papatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya ay tumayo. Nakikilala niyo po ba ang taong yan? Sige nga, sa Biblia. Maria Magdalena. Ano po ang kalagayan ni Maria Magdalena? Bakit siya
kinakalagkat dyan, siya ay prostitute or ang kanyang hanap buhay ay nagbebenta siya ng kanyang mga. Ayon sa kautusan, ang mga may dala po sa kanya ay mga pariseyo, pari. Ayon sa kautusan, ano po ang dapat gawin sa kanya? Batuhin hanggang sa mamatay. Yun po ang kanyang penalty. Stone to death. Dahil naghahanap ng butas ang mga pariseyo upang si Kristo ay mahuli at magalit ang mga tao sa kanya. Ginawa ng mga pariseyo, dinala itong si Maria Magdalena kay Jesus. At ang sabi nila kay Jesus, ayon sa kautusan, ang babaeng ito ay nahuli sa akto ng pakikiyapid. Dapat siyang batuin hanggang sa mamatay, ang sabi ng mga Pharisees. Anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus na maganda. Ang sino man sa inyo, ang walang kasalanan, ang maunang bumato sa kanya. Mga kapatid, mula sa matanda hanggang sa pinakabata, isa-isa silang umalis. Bakit? Lahat sila ay makasalanan. Ganun din po tayo. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, maunang humusga sa aming kapatid. Matatayuin natin dito yung isang kapatid. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, maunang humusga sa ating kapatid? Wala. Kahusga-husga din ang ating una. Lahat po tayo ay nahusgahan. Pero itong maganda, nung nag-alis ang lahat ng tao, ang naiwan lang silang dalawa, si Jesus at si Maria. Sino lang po ang may karapatang humusga kay Maria? Sino? Pakilakas? Pakilakas? Si Jesus. Dahil si Jesus lang ang walang kasalanan sa lugar na yun. Ipinanganak siya sa pamamagitan ng Holy Spirit na walang bahid ng similya ni Joseph at bahid ng similya ni Mary. Siya ay pinanganak ng Diyos at wala siyang kasalanan. Kung meron mang babato hanggang sa mamatay sa kanya, si Jesus iyon. Si Jesus lang ang may karapatang humusga sa kanya. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Napakaganda. Ako man ay hindi kita huhusgahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, we are Christ follower. We are Christians. We are Christ follower. Si Kristo, hindi nanghuhusga, pero karapat dapat humusga, hindi nanghusga. Ikaw pa ba? We are Christ follower, mga kapatid. Hindi natin dapat husgahan ng kahit na sino. Yung para bang taas-taas loo ka pa at sinasabi mo, napakasama ng ugali ni sister. Napakasama ng ugali ni brother. Lahat po tayo ay pare-parehas na makasama. Kung meron mang karapat-dapat na humusga sa atin, yun ay ang Diyos. Pagpasa Diyos mo na lang. Kung may nakita kang kahusga-husga kay brother, kay sister, Diyos na ang bahala doon. Hindi ka naman Diyos eh. Ang kailangan mo na, bayan mo na lang siya, manalangin kayo. At humingi kayo at kayo ay manalangin at magpasalamat sa Diyos dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Ikaw rin naman pinatawad. Kaya, siya rin ay patawarin mo. Amen? Maliwanag mga kapatid. Two rational application why we should not judge other. We should not judge because number one, it is unchristian. Number two, it is unlawful. Hindi po tayo ang kautusan, hindi po tayo ang Diyos para tayo ay maghusga ng sino. Amen? Palakpakan po natin ang Okay, so ang ating big idea today, in Christ, I refuse to judgmental. Grace is
everything. Sabi-sabi nga po natin basahin ng malakas. Number, 1, 2, 3. With eyes, grace is everything. Amen. Palakpakan po natin. Hallelujah. Tayo lahat ay manalangin. Aming Ama, dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa aral na aming natutunan. Na kung saan, na wala po kami karapatan na humusga ng kahit na sino. Tanging ikaw lang, Panginoon, ang karapat dapat humusga sa panahon na ito. Salamat, Panginoon, sa katuruan na ito at magagamit namin ito sa pamumuhay namin bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, ay gagamitin namin ito upang pamuhay ng maayos sa sarili. Maraming salamat at salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad niyo po sa amin kung kami man po ay nakahusga noon at kung ano-ano man ang mga nasasabi namin sa aming mga kapatid o nasabi namin sa aming kapwa ay salamat, Panginoon, dahil kami ay pinatawad na po. Maraming salamat, Panginoon, sa ito, Panginoon, ng nasa ulit sa pangalan ni Jesus ang namin. Sabi na, Amen. Palakpakan po natin. Amen. Okay, so tayo po ay nadako sa ating Holy Communion. Inaanyayahan po ang mga ushers upang ito ay ipamahal. Okay, so hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo na iniwan po sa atin natin Panginoon Jesus. Kanyang sinabi, gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Itaas po natin ang tinapay. Nang gabing siya ay pagkanunoy, dumabog siya ng tinapay. Pinagpirapiraso yun, nagpasalamat sa Diyos at Kanyang sinabi, dito ang aking katawan na pinagpirapiraso para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin gawin. At matapos maghapunan, hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi, ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi natin gawin. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Sumunod sa panalangin at deklarasyon. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na
iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, kami ay magaling na. Ako ay naniniwala, kaya aking idinideklara. Ako ay magaling na. Ako ay malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa kapahayagan ng mensahe ng biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo po ay dadako sa ating pagkakaloob. Tinatawagan mo ang mga langit at ang mga ashes. Atin po itaas ang ating kamay. Maraming salamat po, Panginoon, muli Lord, sa panibagong linggo, Panginoon, na idinako mo kami sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa nagdaang linggo, Panginoon, na muli itinawid mo kami, Panginoon, at ipinubay niyo po ang lahat ng pangangailangan namin, Lord. Maraming salamat po sa bawat kalakasan ng bawat isa para makapaghanap buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa trabaho ng bawat isa na iyong kaloob, Lord, sa hanap buhay, sa mga negosyo, Panginoon, na iyon ang pinalago. Maraming salamat po, Panginoon, sa maraming clients, customers na inatid nyo na sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. Muli, Panginoon, ang amount na ito, Panginoon, ay maliit, malaking halaga, Panginoon, ay magagamit nga po para sa marami pang espiritu, Panginoon, na maabot ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo na po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, announcement po. Please like and share po sa ating The Lord's Community Bagong Silang. Sino po dito ang hindi pa po nakalike. At please po, pakishare po ang ating kung ano po kaganapan sa ating simbahan dahil ito po isa na pong ministry. Kung sino man po sa inyo wala pang Facebook, pasabihan po sa amin, gagawa po namin kayo ng Facebook. Para lang po makalike dito. Okay? Next, ano pang meron? Okay, next. Yun, TLCPS ka-lookalike. Tinatawagan po si Ate Ali, upang ito ay at si Jane. Okay. Ayan, magandang tanghali mga kabiyaya. Ay, grabe, busog na busog po ba kayo sa mensahe ngayong araw? Ayan, busog na busog. Ayun. So, kaya po ating Christmas
Christmas party? Sa Sunday na, excited po ba ang lahat? I think lahat na nakangiti, oh, excited na. Ayan, may ano po, magpaiwan po ang mga secretaries ng per team. Saka si Kuya Henry, si Astrid. Saka yung mga contestants natin na 20. 20 yung contestants natin eh. Oo, may iwan ko yung contestants natin. Ilan ba sila? 20 sila. Oh, excited po ba kayo makilala sila at mapanood sa Sunday? Yes! Kaya huwag kayong mawawala. Anayahan ang inyong mga kapamilya. Charot. Lahat din. Ano po? Ayan. So, ayun po ulit. Ulitin po natin yung OOTD natin. It's shining, shimmering, sparkling, and glitz and glam. Yun. So, meron lang po tayong mga dress code po. So, bawal po yung so, ito po yung sample ng ating glitz and glam. Pwedeng ganyan, pero pwede din po basta something po na shining, shimmering, okay po yan. And so, sa exchange gift, so may mga, lista ko na po yung mga nabunot nyo para kung sakali po next week magkalintuhan. And yun po, sa adults, 200. And sa kids, so nagbunutan po ulit sila. Para sa kids po, nakasali is 100 pesos po yung amount para po sa kanilang exchange gift. And so, Ayan, for raffle po, may mga finals, may mga ano naman po, may raffles na. Pero yung gusto pa pong mag-sponsor, yan, pwede pa po, kasi sa Sunday pa naman, message na po kayo kay Pastora Sonia. Yan. Minimum ay, wala namang amount. Kahit magkano, kahit mga 100,000 yan. Kasi guys, sa puso. Food and games, ayan po, yung sa food, kaya po magpaiwan yung mga secretaries para ma-finalize natin yung pagkain. And for mag-review po kayo kasi yung games natin is talagang kailangan ng medyo about sa Bible. About sa Bible naman, kaya hindi kayo nahihirapan kasi lahat naman naturo dito. Ayan. Ayan, per criteria. So, sa criteria ulit, para po ito sa ating mga contestants, impersonation. So, sa impersonation, kasali na yung kung kamukha, and siyempre, kung paano po nila ipo-portray yung kanilang napiling artist. Then, sa talent, pwedeng acting, singing, and dancing. Basta, God-glorifying talent po ang ating ipepresent sa ating mga kabiyaya. And lastly is yung audience impact, 20%. So, impersonation, 40%. Talent is 40%, and then audience impact is 20%. So, para sa ating first place is 1,500 po ang ating prize, and second place naman is 1,000 pesos, and third place is 500 pesos. So, ang ating yan po ang ating, so yung Kalokalay contest natin is open to all ages. And syempre, yung sabi ko nga po, yung talent is dapat God-glorifying talent. And para sa attire po, hindi lang sa contestant, no, pati po siguro sa mga kabiyaya, is para po sa ating attire, wala pong mag-i-spaghetti strap, tube tops, crop tops, plunging necklines, micro mini skirts, or shorts. So, yun. And so, paiwan na lang po siguro yung mga nabanggit namin. Ayan, kaya po, excited na po ba ang lahat? Ay, parang excited na sila. Ayan, magkakaroon po tayo ng simbang gabi. Ayan. Ano po ang gusto ninyo? Anong oras? Ay, okay na yan, 7 p.m. 7 p.m. sa 25. Ha? 8 pala yan. Pero may yung sa 25 din, pagpapotohan po kung gusto nyo pong diba? Oh.